Glory to God! Glory to Christ Jesus! Isang malakas na papuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Sister, mga gutom ata, muli isang malakas na papuri sa ating Diyos sa buhay. Purihin natin ang Diyos ating sa buhay. Panginoon. Amen. Amen. Sister, atin pong i-welcome ang lahat ng mga nanonood sa ating Sa ating FB Live at sa YouTube. Amen. Sa ating playback po, maya-maya lang po. Amen. Yes. At syempre, welcome po sa gawain ng Shaddai dito sa ating mga naggagandahang crowd. Yes. Are you with Amen. us? Amen. Amen. Wow, may presence of kuan. Magaganda. Participation. Praise God. Tanungin po muna natin kung meron pong tayong bagong akay. Hindi pa po nang-welcome ng Tuesday. Meron po. Mayroon po ba? May isa. Ay, si sister. Ay, dito po. Dito Meron po, po tayong sister. 1 million. Yes. Welcome Praise po the Lord. natin. Thank you po. Magsitayo po tayong lahat at atin pong i-welcome ang ating Welcome po, kapatid. sister. Fresh from Philippines. Yes. Amen. Welcome po natin ang ating sister. Amen. Halina sa pamilya, kami nagdadala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahal. Bawat pamilya, magintahan niya. Halina sa pamilya, kami nagkagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Magandang hapon kapatid. Kami po yung nagagalak na ikaw ay aming makasama dito sa Tuesday Family. Welcome po sa Tuesday Family. At ano po ba ang pangalan nyo at ano yung holiday nyo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon ba? Ako po si Monica Paz de Leon, taga Pililla Rizal. Nagpunta ako dito, yung anak ko dito nagtatrabaho. Inano niya kami nung apo ko. Hindi ko lang nakasama kasi tanghali nang nagising. 11 days kami dito. Tour lang. Kami po yung nagagalak. So, first time nyo pong umati ng El Shaddai? O... Amen. Nawa ito po ang simula na makilala mo po si Yahweh El Shaddai. Ang El pala is God, Shaddai is Almighty. Kung ating pagkasasamahin, El Shaddai is God Almighty. Ang layunin po ng El Shaddai ay upang pong ihayag ang kanyang mga salita sa ating lahat, ang kanyang kabutihan upang tayong lahat ay tumanggap ng alok ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya, ang gawain po dito sa Hong Kong ay from Monday hanggang Sunday. So pag Monday to Friday, dito naman po sa St. Joseph Church. From 12 noon to 3:30. At sa Saikong naman, ang
Saturday and Sunday. Ang gawain din doon is 12 o'clock, 12 o'clock and hanggang 3 something so. At saka, yung panyo na hawak-hawak niyo po, yan po ang Salmo 91. Idinadasal po yan ng buong prayer partner sa buong mundo. Dinadasal po yan sa tuwing 6 a.m. and then 12 noon at saka 6 p.m. At kung gising pa po tayo ng midnight, dinadasal pa rin po yan sabay-sabay ng buong prayer partners. Kaya kami pinagagalak nawa po, hindi po ito yung una at huli, bagot ito pong simula po nyo na makipagtipan sa ating Panginoong Hesus. Nawa, hindi man dito, doon din sa atin sa Pilipinas. Kaya maraming salamat, sis, at welcome sa El Shaddai Tuesday family. Thank you at pwede na po kayong malik. Thank you. Amen, sister. Amen. Praise the Lord. At sister, tayo po'y dadako na ngayon sa paghahayag ng mga kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sino po ang matapang na mauunang maghayag ng kabutihang ginawa ng Diyos? Ikaw muna. Sister, sino po? Hello? Hello, mga sister. God is good. All the time. And all the time. God is good. Taas ang mga pinagpala. Woo! Yung kalahati lang yung taas kay natatakot matawag. Praise the Lord. Sino po? Wala. Ako muna. Total, it's my birth month. Mag-advance na po ako. Ay, si Mami. Mami, go. Aw, sige po. Amen. So, since this is my birth month, so next week pa po ang birthday ko, Monday. Monday ba? Oo, Monday. Malay mo, busy na ako sa Martes. At least mag-advance na ako para advance ang biyaya, di ba? Amen. Tatalo na lang ako para tumangkad pa ng konti. Ayaw na daw. Praise God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay, mga blessing. Although may mga prayers tayo na hindi pa natutupad, pero trust the process, ika nga. Hindi pa siguro atin, basta yun na yun. May plano pa si Lord, pero ang importante, wag mong bibitawan. Tuloy ang laban despite ng mga pagsubok, padayon. Yes, amen, amen. Amen. Di ba? Kaya patuloy nating, anumang mangyari, patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos. Amen? Yes, Yun lang po. amen, And amen. now, Mami, happy birthday din. In advance, yeah. June din siya. Our pretty mommy. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, advance happy birthday to us, ha? Nais ko lang pong ibalik ang papuri at pasalamat sa Panginoon sapagkat almost 1 week po akong nagdurusa sa sakit doon sa likod ko. Napakasakit po na tuwing sa gabi ay nagigising niya po ako kasi sobra ng sakit. At hanggang kahapon. So, isang sister natin ang, sabi ko, i-pray over mo nga ito sister na likod ko para gumaling na. Kasi talagang naiyak ako kahapon dyan sa sulok at ang sakit-sakit. So, nanalig po ako na pagpa-pray over ng sister na yan ay gagaling na ako. At nang hipuin po niya, nakadama ko ng kakaibang damdamin sa paghipo niya. At praise the Lord po, talagang sa aking faith, sa pananalig, gumaling na po ako. So, papurit pasalamat sa Panginoon. So, tayo pong magkakapatid sa pananampalataya, nais ko pong ipaalaala sa inyo na, although kuminsan wala ang ating preacher, no? Hindi tayo makapagpa-pray over. Natatandaan niyo po ba, every time na si Brother Mike ay nagpapataas ng kamay, sabi ng Brother Mike, itaas yung mga kamay at yan ay pinagpala. At inaabot ng Panginoon ng ating mga kamay upang tayo rin ay makapagpagaling, magamit natin ang ating mga kamay. Ano pa?
hindi lamang po ang mga preacher o hindi lang si Brother Mike ang magpapagaling. Tayo po sa sarili natin, kung nananalig po tayo doon sa sinasabi na ating punong lingkod na mula sa Panginoon na tayo ay may karapatan at may power na magpagaling din. So feel na feel ko po nung hinipo ako ng sister na ako ay gumaling kahapon. So binabalik ko ang papuri at pasalamat sa Panginoon. And God bless us all. Thank you, Lord. Thank Amen. you, Praise Jesus. the Lord. Thank you po. At wala na po tayong oras. Inaanyayahan na po namin ang lahat na migstri tayo. At atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita at tayo po isasamahan ng ating disciple in care. Na si Brother Bay Gonzales. At tayo po sasamahan ng opening prayer to be led by Sister Shalen. At tayo po sasamahan ng pagpupurit pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat ng iyong makadakilaan, katapatan, kapangyarihan at pag-ibig. Ikaw ang nagbibigay buhay at ikinabubuhay ng sanlibutan. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ama, sa araw na ito, muli kaming nagtipon-tipon upang ikay aming sambahin. Salamat, Ama, sa araw na ito. Pagpalain mo ang aming buhay. Dalangin namin ang banal na Espiritu nang siyang manguna at maghari sa bawat isa sa amin. Itinataas namin, Panginoon, ang gawain sa hapong ito. Pagpalain mo si Brother Bay na siyang maghahayag ng iyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga choir, instrumentalist, at maging kaming mga makikinig sa iyong mga salita. O Lord God, nagpapasalamat kami sa matagumpay na misa, banal na misa. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin, maging ang mga pamilya namin, mga pagpapala mo sa aming buhay, O Lord. Maraming salamat. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala. Dalangin namin na magkaisa kami sa iyong mga layunin upang kami makapaglingkod sa iyo ng kalugod-lugod na may kababaang loob. Lord God, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang nalalabing oras ng araw na ito at inaangkin na po namin ang 100% katagumpayan ng banal na gawain. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Manatili tayo nakatayo at itaas po natin ang ating mga kamay. And let us invite the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Everybody say hallelujah. O purihin ka, O Diyos. O karapat-dapat kang purihin. O dakila ka, Panginoon. Ngayon at kailan
energy. Praise the Lord. Ang lahat po ay handa ng sumayaw. Magpuri Amen. sa ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Huwag po nating ikahiya ang sumayaw, magpuri sapagkat ito ang araw na dapat nating ibalik ang lahat ng mga blessing na ibinigay ng ating Diyos. Amen. Amen. Sinong gustong tumanggap ng pagpapala? Woo! Amen. Kung gano'n, tayo sama-samang pupuri. Mananambahan sa ating Diyos sa buhay. Tayo nang magpuri. Tayo nang sumamba sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Tayo na magpuri. Tayo nang magpuri. Tayo nang sumamba. Sabay-sabay na umindak. Mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat. Umawit at sumayaw. Sa galak ay sumigaw. Tayo nang magpuri. Tayo nang magpuri. Tayo nang sumamba. Sabay-sabay na umindak. Mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat. Umawit at sumayaw. Sa galak ay sumigaw. Sa panahon ng problema, ay huwag mabalisa. Kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kagipitan, kalungkutan man o karamdaman, tayo'y may malalapitan. Tunay siyang maaasahan. Sa panahon ng problema, ay huwag mabalisa. Kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kagipitan, kalungkutan man o karamdaman, tayo'y may malalapitan. Tunay siyang maaasahan. Tayo
Praise the Lord. Sabi nga, sa panahon ng problema, huwag tayong mabalisa. Amen? Amen. Sapagkat may El Shaddai tayong masasandalan. May El Shaddai tayong nag-aantay lang ng iyong pagtawag. At tutugunin niya ang iyong mga panalangin. Amen? Praise the Lord. At patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili. Patuloy nating itaas ang ating mga kamay. At patuloy nating pasalamatan, papurihan ang ating Diyos. O dakila ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagkakatawag sa amin. Sa gitna ng karamihan, O Diyos, pinili mo kami. Pinili mo kaming maglingkod. Pinili mo kaming gamitin para sa iyong hubasan. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming panghawakan sa mga panahon, O Diyos, na kami nanlulupaypay. Sa panahon, Lord, na madaming question mark na nangyayari sa paligid. But still, patuloy mo, O Diyos, ipinaalala ng iyong pag-ibig ay wagas. Na wala kang katulad, walang makakapantay sa iyong kadakilaan. Oh, we thank you, Lord, for all your goodness. Sa pagpili, paghirang mo sa amin, despite sa aming pagiging makasalanan, patuloy mo kaming kinakalinga, patuloy mo kaming minamahal, at patuloy mo kaming inuunawa. Oh, we bless your name, O God. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang lahat. Gulong-gulo ang puso't isip ko. Ang buhay ko'y walang pag-asa. Ngunit nariyan ka, di mo ako iniwan, at binigyan mong pag-asa. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang lahat. Gulong-gulo ang puso't isip ko. Ang buhay ko'y walang pag-asa. Ngunit nariyan ka, di mo ako iniwan, at binigyan mong pag-asa. Oh, Jesus, salamat. Minahal mo ako, tinanggap mo ako. Oh, Jesus, salamat sa kabutihan mo sa akin. Isang pasa nagkaisang tinig. Bakit ngayon ka lang, O Diyos, sa aming nakilala? Oh, hallelujah. Oh, dakila ka, Panginoon. Karapat-dapat kang purihin. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang lahat. Gulong-gulo ang puso't isip ko. Ang buhay ko'y walang pag-asa. Ngunit nariyan ka, di mo ako iniwan, at binigyan mong pag-asa. Oh, Jesus,
Hallelujah. 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 Till I Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, sinabi po ninyo sa Matthew 18:20, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipod dahil sa iyong pangalan, naroon ka sa aming kalagitnaan. I-bless mo, Lord, ang pagtitipong ito, ang iyong mga mensahe, ang iyong mga salita na nais mong ipaabot sa iyong bayan. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod na mga daluyan ng iyong mga salita. Ganun po, hindi lamang yung mga dumadalo ng Tuesday group, kundi maging yung mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sila rin inyong kalingain at pagpalain. Ano man po ang aming mga pangangailangan, espiritual, material, financial at physical, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magbibigay sa amin ng kagaanan, kagalingan, at biyaya at pagpapala. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Sa pagkatingnan ng anak ng aking Espiritu. Si Kristo ay narito na, itan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon.
Palapakan natin ang Panginoon, taas ang mga kamay, iwagayway kay El Shaddai, at sabihin nyo, Hallelujah! Yeah! Hallelujah! God is good! All the time! All the time! Siyempre! Amen. So God is a God of peace. So ang ating topic ngayon, maganda to no? Ito'y kasi minsan pag mag-peace be with you, nakayuko, hindi naman tayo mga Hapon, no? Sa kwan talaga, sa sign of peace is ganito. So, marating sa aral natin yan, no? Our topic is about when you go into a house, say, peace be with you. Kahit hindi kayo preacher, basta kayo tumanggap kay Jesus Christ as your personal Savior, kayo mayroon ng kapayapaan because our God is a God of peace. Amen po ba? Kasi ang akala nila kasi, para lang yun sa preacher, sa pari, hindi. Sa mga ordinaryong tumanggap kay Jesus Christ, mayroon na po kayong kapangyarihan na sabihin yung say, peace be with you. In Matthew chapter 10, verse 7 up to 13, ganito ang sinabi ng Bible. Ang sabi po niya dito, go and preach the kingdom of heaven is near. Heal the sick, bring the dead back to life, heal those who suffer from dreaded skin disease, and drive out demons you have received without paying, so give without being paid. Do not carry any gold, silver, or copper money in your pocket. Do not carry a bigger bag for the trip, on an extra shirt or shoes or a walking stick. Workers should be given what they need. When you come to the town or village, go and look for someone who is willing to welcome you and stay with him until you leave in place. When you go into house, say, peace be with you. If the people in that house welcome you, let your greetings of peace remain. But if they do not welcome you, then take back your greetings. Ang sabi niya dito, maliwanag ang sinabi ni Jesus, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayain ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak, o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay ni bihisan, pampalit ng panyapak, o tungkol sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng mga taong karapat-dapat pakikituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sinabi,
sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati, ngunit kung hindi, bawiin ninyo. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos at purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin siya. There will be joy. Hallelujah. Glory to God. There will be joy in the house of the Lord. For in the presence of the Lord, there is joy forevermore. There will be joy in the house of the Lord. As we celebrate His holy day. Joy. There will be joy in the house of the Lord. For in the presence of the Lord, there is joy forevermore. There will be joy in the house of the Lord. As we celebrate His holy day. And we will dive into the presence of the Lord. And we will celebrate His goodness and His love. And we will dive into the presence of the Lord. There's joy in the house. There's joy in the house. There's joy in the house of the Lord. There will be joy in the house of the Lord. For in the presence of the Lord, there's joy forevermore. There will be joy in the house of the Lord. As we celebrate His holy day. And we will dive into the presence of the Lord. And we will celebrate His goodness and His love. And we will dive into the presence of the Lord. There's joy in the house. There's joy in the house. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house. There's joy in the house. There's joy in the house of the Lord. There's joy. In the house. There's joy in the house. There's joy in the house of the Lord. Amen. Praise the Lord! So, brothers and sisters, kaya bawal ang nakasimangot sa gawain ni Lord. Lahat nakangiti kahit bungi, masaya, may punong-puno ng kapayapaan. Amen po ba? Oh, magsiyo po na kayo. Ayan. Okay. Kailan sinabi ito ni Jesus? Ha? Sipin po ninyo. Pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay, hindi po siya umakyat agad sa langit. Siya po ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang mga alagad. Ha? Yung pong sinabi ng Panginoon na kapayapaan, doon po yon sa upper room. Ha? Ang upper room ay doon nagtago ang mga alagad ni Jesus pagkat hinahabol po sila ng mga iskriba, mga Pariseo, mga Romano, at lahat ng mga alagad ni Jesus ay huhulihin. Kaya lang, nung pinunta ko yung upper room, ang upper room ay mayroon po siyang tinatawag na
immunity. Kasi hindi po pag-aari ng gobyerno ng Israel. Yung pong upper room, binili ng mga Pransiskano at hindi lang po. Ang nagbigay po sa mga Pransiskano ay mga emperor. Kaya igagalang nila yung mga lugar na yon. Yung Gethsemane, pag-aari po yon ng emperor na ibinigay sa mga Franciscan order. Yung pong Sea of Galilee, lahat ng mga significant place na dinadayo ng mga turista, karamihan po yon ay pag-aari ng mga Pransiskano. Pati yung Bethlehem, pati yung Nazareth, yung Annunciation Church at saka St. Joseph Church, halos lahat po yun. Kasi natuwa po yung mga emperor at saka yung mga nung ginawa ni St. Francis de Assisi, na siya binigay niya lahat ng kayamanan niya, naglingkod siya sa Diyos ng buong puso. Kaya naman, yun ang gantimpala sa kanya. Kung kayo po may kwarta, may pera at kayo sumama sa pilgrimage, yung mga pinagsasabi ko, malalaman nyo yun. No? So ngayon, si Jesus, nung naroon po siya, na muling nabuhay, hindi po siya umakyat sa langit agad. Huwag kayong maniwala doon sa mga born again na pag namatay ka, diretso ka sa langit. Amen? Mayroon tayong tinatawag na process. Yung resting place, si Amang Abraham po ang caretaker doon. Na yung lahat ng mga namatay, na wala pang final judgment. You know, the final judgment, the second coming of our Lord Jesus Christ. Ngayon, wala pang final judgment. Bigyan ko kayo ng example. Bago dumating sa Muntinlupa ang ikukulong muna yan sa provincial jail at sa city jail. Bakit? Wala pa po silang hatol. Kaya ang mga kamag-anak nakukulong kasi walang pambayad sa abogado kasi mahirap laang. O ngayon, ano mangyari doon? Kasi nung binuksan ko po yung Muntinlupa sa tinatawag doon na maximum compound. Alam mo pag sinabing maximum compound sa Muntinlupa, sila po yung nahatulan ng silya elektrika, sila po yung nahatulan ng habang buhay ng pagkabilanggo. Yan po ang maximum compound. Iba-iba po ang kulungan doon. Mayroong mga nakulong na 10 years ang hatol, iba rin ang kulungan nila. Pero yung habang buhay ng pagkabilanggo, ay doon po sila ikukulong. Ngayon, nung time na yon na si Jesus ay muling nabuhay, lumusot po siya doon sa upper room. Kasi nga, after the resurrection of Jesus Christ, hindi na po siya tao. Ang kanyang katawan po bumalik na sa resurrected body. Yung pong katawan na tumatagos sa bato, tumatagos sa bakal, tumatagos sa mga pader. No? Kaya nagulat yung mga alagad Kasi nagkakatipon sila doon, biglang dumating si Jesus. Ang una po sinabi ni Jesus, peace be with you. Ang binigay ni Jesus, wag na kayong maguluhan. Nandito na ako, muli na akong nabuhay. Amen? Ito si Tomas, lakwatsero. Wala doon. Absent. Kayong mga taong absent sa prayer meeting, walang kapayapaan yun.
Yung natatangay ulit. Nasa gawain ka na ng Panginoon, tapos natangay ka ulit ng mundo. Uy, saka ka na. Halika, happy-happy muna tayo. Ano sinabi ng Panginoon? Sa Romans 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo ng isip upang mabatid yung kalooban ng Diyos kung anong nakalulugod sa Kanya talagang ganap. Kaya piniiiwas ka ng Panginoon sa masamang impluensya ng mundo. Sa masamang impluensya ng kaibigan. Saan ka dadalhin ng kaibigan mo? Sa disco? Sa chismisan? Alam mo ba Sabado? Wala akong nakita sa train ng mga Pilipina kundi may nakashort. Tanda-tanda na nakashort pa. Tapos may daladalang mga bag. Nung tinanong, magbe-beach kami. May naghintay sa akin doon. Nagbe-beach kami. Magbe-beach kay kulubot na yung hita mo. Pa-short-short ka pa. Amen po ba? Alam mo, ako nahiya doon sa train Nakaupo yung mga Pilipina. Sabi ko, hindi talaga nag-iilsada ito, hindi talaga dumadal sa gawain to. Makita mo yung kanilang mga kilay, inahit yung kilay, tapos lagan ng eyebrow. Akala mo naman, bagay. Amen. Tingnan mo yung mga tao doon sa, punong-puno yung simbahan doon sa sa Saikong. Ang saya-saya ng mga tao doon. Alam mo, pag sa gawain ka ng Panginoon, mayroong tinatawag na atmosphere. Dito, ang isang lugar na may kasama ang mga anak ng Diyos, mayroong pong peace of mind. Nahahawaan ka doon sa kanilang nararamdaman. Pumunta ka sa isang lugar na mayroong nagsasabunutan. Matatakot ka. Kasi ang atmosphere doon masamang ehemplo. Okay? Okay, ngayon, ano sinabi ni Jesus? Peace be with you. Okay, ito na. Para sabihin ko sa inyo, may ginawa si Jesus. Pagkatapos ng 3 pagpapakita niya, 2 pagpapakita ni Jesus, wala si Tomas. Kaya ang tawag po kay Tomas ay Doubting Thomas. Alam mo ba ang sinabi ng mga alagad niya, na kasama niya? Naku, Tomas, pambihira, wala ka. Si Jesus muling nabuhay. Lumusot ka dyan sa pader. Alam mo ba yung Aperom? Kahit bumbahin mo ng bumbayon ng missile, hindi tatablan. Sa sobrang kapal ng pader, pati bakal doon sa loob. Kaya doon nagtago yung more than 600 followers ni Jesus na nung bumaba ang Espiritu Santo, yung iba umalis, ang natira po 120 na lang, kasama si Mama Mary. Isipin mo yung more than 600, 120 lang. Kasi ang tao mainipin. Yung tao, nagmamadali. Amen po ba? Okay. Kaya pag sa gawain ng Panginoon, tingnan mo pag nagmisa dito, daming tao, nagmamadali yung iba. Sinabi ng MC, welcome po kayo sa gawain ni El Shaddai. After this Mass, umpisa na pong gawain. Ano sabi na iba? Anong pakialam ko dyan? Alam mo ba ang imbitasyon ni Lord, yung Matthew 11:28? Hali kayo. Kayong lahat na napapagal na nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Yung mga nakamisa dito, marami ito may problema. May mga sakit yun. Yung iba dito. Pero namimiss nila yung offer ni Lord na sabi niya, halik kayo.
kayong mga magulo ang buhay, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kayong mga may sakit, pagagalingin ko kayo. Kayong mga mahirap, payayamanin ko kayo. Kayong mga walang apam o jowa, paliligayahin ko. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin, Luningning? Amen? Ngayon, ha? Alam mo ang ginawa ni Jesus? Ito yan eh. Nung final na medyo umakyat si Jesus, tandaan niyo, bago umakyat si Jesus, pinag-aralan, isang module namin yan eh, no? Yung salitang 40 dias, salitang Latin. Ang 40 dias, 40 days. Muling umakyat si Jesus sa langit bago siya nabuhay. Nung nabuhay si Jesus, umakyat sa langit after 40 days. Kaya, ginagaya yan ng mga Katoliko na kapag namatay yung iyong mga mahal sa buhay, after 40 days, nagpapadasal ang mga tiguang. Kasi ang paniniwala na yan, noon pa yan. After 40 days, yung pong inyong mga mahal sa buhay na nangamatay, ay hindi na po nagpaparamdam. Kasi ilalagay na sila doon sa destiny nila sa kanlungan ni Amang Abraham. At sila po mayroon din, ano tawag nun? Yung diop. Ano diop? Yung ano? Yung mga patay. Kaya nga pag November 2, iyan ang kanilang pinapayagan sila ng Diyos na dalawin sila sa sementeryo. Kaya tayo naniniwala mga Katoliko, at makikita po ninyo pag nasa abroad kayo, pag November 2, may naaamoy kayong kandila, dinalaw kayo ng inyong mga mahal sa buhay. Hindi, totoo yun. No? Amen? Ang problema ito, ang problema ng mga tao. Dagsa ang mga tao November 1, wala naman doon kamag-anak nila sa sementeryo. Kasi ang November 1 ay All Saints Day. Hindi naman santo yung namatay mong kamag-anak. Nandoon ka. Tapos, November 2, yun ang All Souls Day. Dapat doon ka magdalaw. O ngayon, sabi ng kaluluha ng inyong mga mahal sa buhay, naku, wala naman dito yung ating mga kamag-anak. Sige nga, tayo na lang dadalaw sa kanila. Tandaan ninyo, ha? Alam mo, nagagalit yung iba, nung tinuro ko yan sa radyo, ganun pala yung brother ba? Oo, dapat November 2 kayo pumunta sa sementeryo. Kasi All Souls Day. Bakit? Santo ba yung namatay na kamag-anak mo? Yan ay araw ng mga santo. Amen? Ngayon, alam na ninyo. O ngayon, noong si Kristo ay malapit ng umakyat, tinipon ni Lord, pero pangatlong pagpapakita ni Jesus, si Tomas present na. Ay, salamat Tomas, nandiyan ka. Kaya lang si Tomas nanginginig sa takot. Ito si Tomas, kaya doubting Tomas, hindi naniniwala, sinabihan ng mga alagad, naku, muling nabuhay si Jesus. Sabi ni Tomas, maniwala ako sa inyo, patay na yun eh. Nalibing na nga yun eh.
Sabi ng mga alagad, nagpakita siya, Tomas, wala ka, absent ka. Sabi ni Jesus, nagpakita ulit si Jesus, biglang sumulpot, nandoon si Jesus. Sabi ni Jesus, peace be with you. So sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. O diyan natalo ang iglesia sa debate. Kasi sila hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Sa kanila ay tao lang. Kami, nag-aral kami ng Christology. Ang Christology, si Jesus 100% tao at si Jesus 100% Diyos. Diyos siya, buhay. Okay, anong sabi nila ng ibang mga sikta? Nagulat lang si Jesus yun eh. Nagulat daw si Tomas, nagulat si Jesus. Wala naman nakasulat, nagulat si Tomas. Talagang sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin, Diyos ng kapayapaan. Ang Diyos natin, Diyos ng kasaganaan. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin ay Diyos ng kagalakan. Amen po ba? Iyon. Kita ninyo? So sabi ni Lord sa kanyang mga alagad, sige, iwanan ko na kayo ha. Aakyat na ako. Nandoon po yung salitang commissioning. Inutusan na sila ng Panginoon, sige, humayo kayo. Sinong inutusan ng Panginoon? Mga alagad ni Jesus sa pangunguna ni San Pedro Apostol at ang ibang mga alagad kasama na si Tomas. At 2025 years na ang nangyari. Ipinanganak ako 1963. Isipin mo, 1963, ipinanganak ako. Nangyari yun, 2025 years na. Pero bakit nagpapatuloy? Sapagat sinabi ni Jesus, lahat ng tumanggap sa akin, binibigyan ko ng kapangyarihang humayo kayo. Ang pagpunta niyo sa Hong Kong, hindi lang para magkatulong, para kasama sa mission yan. Being a Christian. If you accept Jesus as your personal Savior, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan magdala ng kapayapaan dahil siya ang Diyos ng kapayapaan na tinanggap mo. Amen po ba? So ang mga Pilipino, kahit saan mo ikuan yan, kaya ang mga Pilipino very successful. Bakit? May Diyos tayo. Amen po ba? O ngayon, sinabi ni Jesus, sige, humayo kayo. Kasama ka na doon. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka na doon. Sabi ni Jesus, humayo kayo. Ipangaral nyo ang mabuting balita. Pagalingin nyo mga may sakit. Kaya si Sister Cindy, hindi lang si Brother Bay ang mag-pre-over. Kahit yung kamay nyo, nung kayo tinanggap na ninyo si Kristo, binigyan na ni Kristo ng kapangyarihan ang inyong mga kamay para magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Saan mababasa yan, Brother Bay? Mababasa mo yan sa Biblia. Marcos 16:17. Ang sino mang nananalig at sumampalataya kay Kristo, pinagkalooban na ng kapangyarihan ang inyong mga kamay. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng demonyo at gagaling lahat na mapatungan ng inyong mga kamay. Kahit ikaw nga, mayroon kang kapangyarihan pagalingin yung sarili mo. Pag may sakit ka, sabi mo, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, sakit sa baywang, lumayas ka, di kita kailangan. You have the power to cast out demon. You have the power to cast out sickness. At sinabi nga ni Lord, kahit patay, kaya niyong buhayin. Amen po ba? Hindi mo na kailangan kalad ka rin yung pastor o preacher o pari. Pag uwi ninyo, assignment ninyo,
Basahin nyo yung sulat ni Marcos 16:17. Nandoon yung authority na binigay ng Diyos sa lahat ng believers of Christ. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Okay, dadako na tayo sa ating aralin. Ang tawag yung aralin, yung pagninilay at saka yung ang ating topic. Tandaan ninyo, ang ating pong ebanghelyo, ang ating topic ay nanggaling sa verse 13. 12, ang sabi ito sa verse 12, when you go into a house, say, peace be with you. Amen? Kaya nung pumunta ako kasla ni Sister Cindy, nung paglipat nila, di na alam, pagpasok ko, sabi ko, sumanawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Ah? Amen? Okay. Una, say, peace be with you. Ah? Pag nilayan natin salitang, say, peace be with you. After His resurrection, Jesus entered a room full of pregnant disciple who had been in hiding since His crucifixion. Nagtago doon ng mga disciple nung si Kristo ay mamatay. Kaya lang nung muling mabuhay si Jesus, pinuntahan sila ni Jesus. Since His crucifixion and said, peace be with you. Nagulat sila ngayon, buhay pala Panginoon, buhay pala. Tapos, this word were not greetings like saying good morning. Yung salitang peace be with you, hindi na katulad yung nagbati ka, hi, good morning. May power yan. Kasi lahat ng mamutaw sa bibig ni Jesus, there is power. Kaya pinaliwanag po dito, peace be with you, this word were not greetings like saying good morning or good afternoon. His word were a profound prayer and expression of hope. Expression of hope. Kasi yung mga alagad, nung mamatay si Jesus, hopeless sila lahat. Amen po ba? Nung binati sila ng Panginoon, napuno sila ng kapayapaan ng Panginoong Diyos. Kaya alam niyo ba, nung binati ni Jesus, lumabas ngayon si Pedro. Nawala yung takot, ang tapang ni Pedro. Alam mo nung time na yon? 9:00 lang ng umaga. Tapos nagsalita sila ng iba't ibang wika. Ang sabi ng mga tao doon sa Jerusalem, hindi ba lingwahe natin yan? Bakit alam ng mga alagad? Hindi naman sila nag-aral ng lingwahe natin. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. At sinabi ng mga tao doon, ang mga tao yan ay parang mga lasing. Aba, tumayo si Pedro sa harapan nila. Mga kababayan ko, ang mga kasama ko, hindi po yan lasing sa alak. Dahil 9:00 pa lang ng umaga, ang mga kasama ko ay lasing sa Espiritu Santo. Natupad ngayon yung Acts 1:8. You shall receive power after the Holy Ghost. Hindi sinabi ng Diyos, you shall receive power before. Kaya pag wala pa sa iyong Panginoon, wala kang power. Kili-kili power meron ka. Pero after accept Jesus in your heart as your personal Savior, sabi ni Lord, you shall receive power. Amen po ba? Tingnan yung kamay nyo. Sabihin niyo, iharap yung dalawang kamay nyo, sabihin mo, salamat Panginoon. Ako ang dapat ipako sa krus. Dahil ako'y nagkasala. Pero Panginoon, inako mo. Ang kamay mo ang pinako sa krus, kaya ang kamay ko walang butas. Amen po ba? Amen? O yan. So, number 2. Why did Jesus say, peace be with you 3 times?
3 times. Ha? Yung peace be with you, 3 beses sinabi ni Jesus, 3 beses siya nagpakita sa mga alagad. 3 times again, Jesus says 3 times to His disciple, peace be with you. Now, this would have been a standard greetings for the Jews. Standard greetings. Kaugalian yan mga Hudyo. Kaya nandun ako, dami kong alam. Alam mo, pag pumasok ka sa bahay ng mga Hudyo, hindi ka pwede pumasok, huhugasan ka ng may-ari ng bahay. Iiwan mo yung sapatos mo doon, hugasan. Hindi ka pwede talaga pumasok sa bahay ng mga Hudyo na hindi hugasan yung paa mo. Amen? Okay. Open also, farewell. And it still is today. He no doubt repeated it because he wanted them to grasp this truth. So, tingnan ninyo yung salitang farewell. Kasi gusto na ni Lord magpaalam. Sabi niya, tapos na lahat ako'y aakyat na. Nung umakyat naman si Jesus, nakatingala lahat ng tao, parang naunay yung kanilang mga liig. Nung pag-akyat kasi ni Jesus, dahan-dahan po yun, lumulutang siya sa ibaba, papuntang ulap. No? Hindi po yun, magic. Habang si Jesus nakatingin sa kanila, nung palayo na si Jesus, ang mga tao nakaganon pa rin. Para mga tuod. Alam mo, sinabi ng anghel, "Hoy, ano ba kayo?" Sabi ng anghel, "Magsiyaon na kayo at magsigawa na kayo. Sapagkat yung Kristong nakita niyong umakyat ay muling bababa sa wakas ng panahon." Kaya anong inawit doon? Magsiyaon na kayo, magsigawa na kayo. Mga workers, tandaan ninyo. Kaya ang mga workers, mahirap po yan mawalay sa Panginoon dahil ang buhay nila, tulad ng mga choir na yan, si Brother Doming, ang buhay nila yan ay tuwing Monday to Sunday ay tumugtog sa gawain ng Panginoon. Yan ding mga choir na yan, walang inintindihan, kus-kus dini, kus-kus doon. Pagdating ng day off nila, Martes, nandito yan para umawit. Amen po ba? O sabi ni Lord, "Oy, mahirap yung walang ginagawa." Kaya tingnan mo yung mga chismusa, walang ginagawa. Pero kayo, may ginagawa. May ginagawa kayo para sa pamilya ninyo, may ginagawa rin kayo para sa Panginoon. Amen? Amen po ba? No? So, ang gusto ng Panginoon, yung Kristiyanong may ginagawa para sa kanyang kingdom. Sabi niya, "Go and preach the kingdom of God." Amen? Okay, number 3. Is it okay to say, "Peace be with you"? Okay? As expression of Christian community. Hindi lang expression sa ating mga taga-El Shaddai. Pag nagkita, musta na? Peace be with you. Okay? Expression, being a Christian, yung salitang, "Peace be with you." This need not be an elaborate to exchange. There one no ritual word to be said, some preparing to say, "Peace be with you," or "The peace of Christ be with you," or "God bless you." Marinig mo yan sa mga Kristiyano eh. Hindi yung pag nagpunta ka doon, sabi na, "Uy, uwi na kami." Sabi naman ng iba, "Sige, ingat, ingat." Huwag mo sabihin sa bisita nyo, mag-ingat. Kasi pag uwi noon, naku, delikado, mag-ingat tayo, mag-ingat. Amen po ba? Hindi dapat sinasabi, sapagkat there is power in your lips.
ang binabanggit natin, itong tatlong itong expression na ito, peace be with you, peace of Christ with you, and God bless you. Binibless mo yung mga kamag-anak mo, yung mga uuwi ay pinagpala mo. Oh, God bless, sister. Oh, tinuturo po namin yan na huwag kayong magsabing, ingat po ha. Hindi yan. Sa mga unbelievers yan. Sa mga believers of Christ, blessing ang pinapauwi natin. Amen? Okay. Number 4. Can we say peace be upon you? It is obligatory to return. Tandaan ninyo, pag sinabihan ka, God bless you, ang isagot mo ano? God bless you rin. Ha? A greetings that is to know, act, knowledge, it and a respond, but it is a desirable tradition of the prophet. Tradisyon pala ng mga propeta to eh. To greet others first, greeting shall consist of the following word sa mga Muslim, assalamu alaikum. Alaikum. Ayan. Ayan, di lang batian ng kwana. Ibig sabihin yan ay peace. Assalamu alaikum. Ganun pala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin yan ay peace be upon you. In return, ang sagot mo naman, one say, wa alaikum assalam. Amen po ba? Wa alaikum assalam. Hay, arigato, gozaimasu. Ginagalaw, pagyakapan doon, gaganan. Peace. Alamaikum assalam. Tapos bati, pag nagbatian sila, assalamu alaikum, peace be with you, and return as say, wa alaikum assalam. Ang sabi doon, upon you be peace. Allah. Kaya, ang una pong pinuntahan, ang Batanggenyo ay Muslim. Kaya ginagamit lang, Aisha, ginagamit na lagi yung alae. Okay? Okay. Number 5, patapos na tayo. Number 5, how to give peace to someone. Pag sinabing someone, kahit sino dyan. Peace be with you. Di ba sa simbahan? Simbahan. Magbigayan kayo ng kapayapaan. Psst! 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 Hindi sinabi ni Father magsitsitan kayo. Ang sinabi ni Father, magbigayan kayo ng kapayapaan. Kaya ang tinuturo namin, sign of peace, ganito. Amen po ba? Kasi pag gumanong ka, wala ka namang sinabi, ay mas matindi yung sign. Okay, number 1. How to give peace to someone. Number 1, pinakamahalaga sa lahat, offer a smile. Tapos sabihin mo, peace be with you, tapos nandilat yung mata mo. Hindi pwede. Yung taong puno-puno ng kapayapaan, ngiti lang, ulam na. Amen po ba? Number 1, offer a smile. Number 2, how to give peace to someone, listen first. Dapat marunong kang makinig. Amen po ba?
Number 3, how to give peace to someone. Number 3, offer a kind act or helping hands. Helping hands. Amen po ba? Sign of peace, nagyayakapan ang mga Arabo. Alam mo bang matindi sa mga Hudyo? Yung kanilang ilong, di ba matangkad, pinasasalpok-salpok nila yun. Ito. Halikan ka sa noo. Yung ilong nila, hindi pwede sa Pilipina, kurapa ang ilong mga Pilipina. Wala silang O number 4. Number 4, give someone the benefits of the doubt. Give someone the benefits of the doubt. Ano? Bilang Kristiyano, dapat makita sa iyo na minsan parang kidnapper to, parang ano to parang mamamatay tao to Okay, number 5, magsitayo na kayo. Offer your compliment. Offer your compliment. Pakita mo sa Panginoon. Kaya si Lord sabi niya, I offer my life to you. Amen? Tasang kamot, tasang kamari. Yung sign ng kuwan ganito, kahit sino siguro, maintindihan niya ng mga Muslim, ng mga anumang mga reliyon. Basta ganito, alam nila ay sign of peace yan. Kasi yung anak ko kasi ay nag-aral po siya sa Korean school. Simula nang maliit siya hanggang mag-graduate siya, lahat puro sinyas. Nagsimba ako sa kanilang simbahan, wala akong narinig. Parang mga nagtatraffic yung mga tao. Puro sinyas. Pero, napakabait nila. Amen po ba? Okay, taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Naway ang kapayapaan mo ay suma sa lahat na nandito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pagpalain mo rin ang mga makapanood at sa Facebook at sa YouTube. I-bless mo silang lahat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ganda ng aking nakikita.
Amen. O Diyos, maghari ka sa buhay namin. Kayo po ang manguna sa amin upang maging mapayapa ang buhay namin, pati ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. I-bless mo, Lord, mga prayer request, mga handog na aking mga kapatid, ang kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa iyo namin ipangkatiwala ang natang ito dahil wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Ito'y aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, ngog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabita. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas sa tang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Tiringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Ang kinim mo na, answered prayer ka na.